Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay mabuti kayong lahat. Isang gising na lang, no? Ay December 24, last day ng ating simbang gabi bukas. At pagkatapos sa gabi ay magsisimula na ang season of Christmas. Sisimula na yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Nung ako'y naghahanda para sa misa ng simbang gabi sa aming parokya, ako po ngayon ay naka-assign na sa St. John Paul II Parish sa Eastwood City, sa malapit po sa C5. Diocese of Cubao na po yun. No? At sabi ko, sana makapagmisa naman ako doon sa aking parokya. No? Our Lady of Peña Francia de Manila. No? Kaso hindi naman ako iniimbitahan ni Father. Kaya ang ginawa ko, no? Siya ang inimbitahan ko. Siya po ngayon nandoon, magmimisa, 5 o'clock. Okay. Kaya, wala siyang nagawa, sabi ko, huwag kang mag-alala, akong papalit sa iyo. Okay. Kaya nandito po ako, si Father naman ang nandun sa aking parish. No? Okay. At ako'y nagpapasalamat dahil nakadalaw ako sa ating mahal na ina. No? Dito po ako pinanganak, 1966. No? Sa PGH. Di na matandaan ko anong room. Okay. At dito ko rin nakuha yung aking bokasyon sa pagpapari. Ako'y isang altar server dati, no? At yung aming parish priest noon, si Father Vicente Coronel, no? Lagi niya akong sinasama sa mga lakad niya sa labas. Sabi ko, ganito pala yung pari, no? Kain ng kain. Kasi lahat ng pinupuntahan namin, celebrations. Lahat ng mga misa, mga celebrations, no? Kaya merong mga kainan, no? Kaya minsan sabi niya sa akin, ba't hindi ka pumasok sa seminaryo, Father Bong, no? Ba't hindi ka pumasok? At tinulungan niya ako makapasok, no? Kaya, next year, ako ay 33 years na sa pagpapari, no? Lagi kong naaalala yung pinanggalingan ko, no? Dito sa simbahan ng mahal na Birhen ng Peña de Francia, no? Ina ng mga dukha, ina ng banal na rosaryo. Ako po'y taga Gomez Street, no? Kaya pagsimbang gabi, no, naalala ko, maagang-maaga pa'y gumigising din ako, katulad ninyo, para magsimbang gabi. No? Mga minamahal na kapatid, no? Narinig natin ngayong araw na ito ang kwento ni John the Baptist, yung kanyang pagsilang, at yung pagpapangalan sa kanya pagkatapos ng 8 araw mula sa kapanganakan na kanilang tradisyon. No? Magandang balikan siguro, no? Yung pagpapakita ng anghel kay Zechariah na tatay ni John the Baptist. No? Di ba naalala ninyo? No? Nagpakita kay Zechariah yung anghel Gabriel at sabi sa kanya, Zechariah, your prayers have been heard. Yan yung bati sa kanya, no? 'Di ba? Yung kay Maria, sabi doon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pero kay Zechariah, Zechariah, your prayers have been heard. Nakikinig ang Diyos sa mga panalangin natin. Sabi niya, no?
matanda na si Zechariah, sabi niya magkakaroon kayo ng anak ni Elizabeth. Kaya nagtatanong-tanong si Zechariah, paano yun? Matanda na ako, matanda na ang asawa ko at baog pa. Paano mangyayari yun? Anong sinabi ng anghel sa kanya? Zechariah, mapipipi ka. Hindi ka makapagsasalita simula ngayon hanggat matupad ang sinabi ko sa iyo. Yan ang sabi ng anghel, hindi ba? You will be mute. You will be speechless. Until that time, everything that I have told you will be accomplished. Ngayon, narinig natin, pagkatapos magdalang tao si Elizabeth, ang 9 na buwan, siya'y nanganak. Tulad ng sinabi ng anghel. Sabi sa kanya, magkakaroon kayo ng anak na lalaki at tatawagin mo siyang Juan, John. No? At ang ibig sabihin ng John ay God is gracious. God is merciful. Mapagbiyaya ang Diyos, maawain ang Panginoong Diyos. Sabi ng anghel, yan ang pangalan ng anak ninyo. Ang Diyos ay maawain. Di ba si Maria, binigyan din siya ng pangalan, no? Tatawagin niyo siyang Jesus. Ang ibig sabihin, ililigtas niya ang bayang Israel. Siya ang magiging tagapagligtas. At doon sa propesiya, sabi doon, He will be called Emmanuel, which means God is with us. So maraming pangalan sa banal na kasulatan. No? Pero itong 2 pangalang ito o 3 ito ay mga napakahalagang mga pangalan. No? John, God is merciful. God is gracious. Emmanuel, God is with us. Jesus, God will save His people. Napansin po ba ninyo ngayon sa kapanganakan ni John the Baptist? Di ba sabi nung anghel, no, ito maliit na detail po ito sabi nung anghel, mapipipi ka at makapagsasalita ka lamang, no, kapag naganap na yung sinabi ko sa iyo. Di ba? Pagluwal kay John the Baptist, nakapagsalita ba si Zechariah agad? Kailan nakapagsalita si Zechariah? Nung tinanong siya, what is his name? Napansin po ba ninyo yun? Tinanong siya kasi hindi sila pumapayag kay Elizabeth na tatawaging John yung bata. No? Sabi, hindi yan yung tradisyon natin. No? That is out of our culture. No? Dapat kapangalan ng tatay, Zechariah Jr. No? Okay. Kaya tinanong nila si Zechariah, what is his name? At sabi ni Zechariah, his name is John. Sinulat niya, his name is John. His name is God is merciful. At nung maisulat niya yon, nakalag yung kanyang dila at nakapagsalita siya. Maliit na detalye, pero malalim yung sinasabi. No? No? Yung kaganapan ng balak ng Diyos ay magaganap lamang kung tinatanggap din natin ito. At kung tayo ay mananalig sa pangako ng Panginoong Diyos. Di ba?
Kung babalikan natin yung kwento ng pagpapakita ng anghel kay Zechariah, napansin po ba ninyo doon? Sabi doon sa binasa, no? Mapipipi ka, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na ipanganak ang iyong anak, na magaganap ang aking sinabi sa iyo. Dahil, sabi doon, dahil hindi ka nanalig because you did not believe. At ngayon, sabi ni sa pamamagitan ng sulat, John is his name. No? Parang sinabi ni Zechariah, yes, now I know. I believe in God. At nakalag yung kaniyang dila. It is, or it was, a profession of faith. Pagpapahayag ng pananampalataya. No? Naganap ang balak ng Diyos pagkatapos maipahayag ni Zechariah ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Panginoong Diyos. No? My dear sisters and brothers, no? This simbang gabi is an invitation to all of us to put our trust in the Lord. Nagsisimbang gabi tayo, no? Dahil nais nating mas tumibay ang ating pananalangin, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kaya ang focus ng ating celebration ngayon ay ang Panginoong Diyos, no? Maraming nagsasabi, hindi ko maramdaman yung Pasko. No? No? December 23 na, hindi ko pa rin maramdaman yung Pasko. No? Bakit ba? Ano bang gustong maramdaman? No? Baka kasi, hindi tayo nakatuon sa tunay na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Si Maria, nung nakita niya yung tanda, di ba, nagtanong din si Maria, how can this be since I have no relations with any man? Di ba nagtanong din siya? Anong sabi ng anghel? Do not worry, do not be afraid, Mary. The Holy Spirit will do its work. Tapos sabi sa kanya, do you remember your cousin Elizabeth? She is old and barren, but now she is in her 6th month, for nothing is impossible with God. Nung marinig ni Mary, sabi niya, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. At anong unang ginawa ni Maria pagkatapos nun? Di ba tumakbo siya sa Judah? Nagpunta siya sa bahay ni Elizabeth. Ang tanda na binigay sa kanya, the sign that was given to her. She went to Judah to welcome the sign of God. At nung makita niya si Elizabeth, buntis nga si Elizabeth. No? Imaginin po ninyo, matanda tapos nagbuntis. No? Baog, matanda, nagdalang tao. Tapos sabi ni Elizabeth sa kanya, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how can this be that the mother of my Lord should come to me? Blessed are you, because you believed that what was said to you by the angel would come true. Blessed are you, because you believed. Yan po yung kay Maria. Kaya kahapon narinig natin, umawit si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu. It is only when we have focused our attention to God that we can truly become grateful. No? Makapagpapasalamat lamang tayo ng tunay katulad kay Maria kung ang tuon natin
ay ang mapagbiyaya at maawaing Diyos. Ilan po sa inyo ang nakatanggap na ng Christmas gift? Sino na nakatanggap ng Christmas gift? Konti lang. Sino ang nagbigay sa inyo ng gift? Alam niyo yung iba, pag tumatanggap ng regalo, mas nakatuon sila doon sa regalo. Kaya, yung pag tumitingin ka sa regalo, sa material na regalo, pag tumitingin ka doon, you either become happy or frustrated. Di ba? Ilang beses na natin maririnig sa monito-monita, exchange gift. Ano ba to? Wala naman tong 300. Usapan 300, worse. No? And you become disappointed. Pero pag inisip mo, sino ba nagbigay nito? Ay, ito yung kapitbahay namin, oh. Mahirap ito. Dugo at pawis ang pinanggalingan ng regalong ito. Mula sa kanyang pagsisikap, mula sa kanyang kagandahang loob. And so we remember who gave the gift. At itong Pasko pong ito, no, para maging makabuluhan ang Pasko, huwag lang titingin sa material na bagay. Tingnan yung sa likod ng material na bagay na yan, ang taong nagbigay, ang taong nagsikap, ang taong nagbukas ng sarili at ng kanyang puso, ang taong bukas palad. And that is also, should be, our celebration of Christmas. Our focus, our attention is not on the gift, but on the giver. And I promise you, you will never be disappointed. Focus on the giver, God. Kaya si Elizabeth, si Zechariah, they were able to say, and they were able to profess their faith. His name is John. God is merciful. They were able to proclaim that because their attention was not on themselves, but on the giver. No? So, Christmas is to focus, to be mindful on the great giver of all gifts. Ang ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos. No? So, I am very sure you will have a very happy Christmas. That is the secret unveiled. Focus not on the gift, but on the giver. John is merciful. God is merciful. John is his name. God is gracious. God is merciful. Amen. Magsitayo tayo at sama-sama na